This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Government official, my brother, indigenous people, Christian, Muslim from the different area of the Republic of the Philippines. Before I would like to give a short message, allow me first to give a universal salutation of peace. To my brother Christian, peace be upon you all. To my brother Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wal barakatuh. At sa kanyang yumi at ganda, In behalf of Unity for Revival Foundation and World Philosophical Forum under UNESCO United Nations as Philippine branch, nasadlak sa dusa. I wish to express my sincerely thanks to all brother, foreigner, diplomats, dignitaries who travel from different countries just to come to attend the historical occasion of the first International Mindanao Business Summit. It's really my pleasure and honor. Thank you very much to all of you. My brother and sister, I just want to explain to you why we set up the first International Mindanao Business Summit. I want to explain to you the vital reason why we need the International Mindanao Business Summit. I would like to dig out the historical point of view of the Republic of the Philippines. From 11th, 12th, 13th to 14th century, our ancestor before, we are united into one, regardless of religion, color, tribe, race, we are one. From 11th, 12th, 13th to 14th century, under the Maharlikan Empire, we are the richest country in the whole world in terms of natural resources. It was proven both Bible, Quran, science, and history. And it was also proven through the highest technology of China and America that the Mindanao is the richest country in the whole world in terms of natural resources. But today, when the Spanish come to the Philippines on March 16, 1521, in order to colonize, to Christianize the people, objectively because of the asset in the world, that is the beginning of the First World War. Our brother Muslim fight and defend and protect the homeland, and Magellan was pinned down through a great defender, fighter, which is Lapu-Lapu in Mactan. At sa kanyang yumi at ganda, Let me explain to you why we cannot solve the problem of Mindanao. bayan ko, Before the Malacanang, it was not in Luzon. It was in Ulusulu, which is in Maimbong, the palace
The set up for government before it was in Hulusulu under Republic Act 5446, the territorial boundary of Sulu Archipelago, which is Asian country during the Majapahit Empire. Under the evil leadership of Shariful Hasib alias Sultan Bahala Paduka. In Mindanao, Sultan Kudarat. In Mactan, Lapu-Lapu. In Visayas, the 10 island of Panay, it was headed by Sultan Marikudo, the cousin of Alimuddin of Sulu. In Iloilo, Sultan Ilong-Ilong, the Tornos. In Luzon is divided into 3 forms of sultanate, meaning government. Princess Urdua of Pangasinan, Sultan Lakantula, and Sultan Sulaiman. Dividing Pasig River as the territorial boundary. What is the law of our ancestor before? Which is the Holy Scripture amalgamated with traditional and customary practices. So we are a great nation before in the advent of our ancestor before, because they are united into one. But look at the situation today. When the Spanish, the Japanese, the Chinese, under the evil leadership of Limahong, that we have a bilateral trade agreement before, under today, the monument of our ancestor, it was buried in China. Meaning, the existence of the leadership of the Muslim before, not only in the Philippines, but in the whole Asian archipelago. The American come to the Philippines, establishing a divide and rule. Now we are disunited. The Filipino people today are disunited. The Mindanao Muslim, they are disunited because of the word tribalism. A lot of factionalism in Mindanao. There is a Menelep, there is a Mayalep, there's a lot of faction. It shows of disunification. The Christian also, more than 2,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. Meaning, it shows of disunification. The leadership, the politics, we have the opposition in the administration. The administration, they are disunited. The opposition are also disunited. So if you try to summarize the whole, the Filipino people are disunited into one. So meaning we are cursed by God Almighty. Let's tackle the situation of today. Today when we speak about Mindanao, Mindanao is a barbaric country. My apology to my diplomat dignitaries guests. We cannot hide because we are in the modern technology today. They can just check in the computer. Mindanao, there is a lot of kidnapping, massacre, terrorism, killing, war, drug. Conflict in Mindanao is beyond our control. How to solve the Mindanao today? As the chairman of the Unity for Revival Foundation, we are going to do something outside the box. I know this is impossible to us to convince our investor, but we are proud to say that Mindanao is the richest country in the whole world. Let's not talk about the bad images of Mindanao. My brother and sister Major, correspondent from the different sector of the society, why not
talk about the positiveness of Mindanao. What is Dubai compared to the resources of Mindanao? What is Singapore compared to the resources of Mindanao? Even the water of Singapore is nothing. They even get from the Johor Bahru, which is the part of Malaysia. What is Hong Kong? Brunei, Thailand, Indonesia, Malaysia, compared to the resources of the Philippines as a whole. The question is, why our brother Muslim, Christian, indigenous people sitting in the mountain of gold, Mindanao, but they are beggar? My apology and my humble request to the diplomat and investor, please dig out our resources. Whatever you want, you can find in Mindanao. The oil exploration of Mindanao, like the Liguasan Mars. Liguasan Mars could provide 50 million barrels a day. What is Dubai? How about the Sarangani Island could provide approximately 30 million barrels a day. Davao, in part of Cotabato, part of Sulu Sea, Silibi Sea, the onshore oil exploration could sustain the whole Asia. Why the Philippines very, very full? Sa kanyang yumi at ganda. My beloved Filipino, this is the key point. Since the Filipino people as a whole are disunited, I am appealing to our President of the Republic of the Philippines, our beloved President Aquino, to our leader, brother Muslim, MNLF, MILF, Shortened of different area of Mindanao, Christian leaders, indigenous people, let's stand united and do one. Let's stand united regardless of religion, color, tribe, race. Let's talk for peace, for unity, in economic development of all people. We have been in war since immemorial. From Spanish, Japanese, Chinese, American, up to now, we have been in war. More than 1 million people killed, massacred. What is the result of war? Nothing. So meaning war is not the solution to solve the problem. The only solution for Mindanao is to establish unity and diversity among the Filipino people as a whole. And we wish you to the global world that the Philippines is the richest country and we will invite them here to invest in our country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wal barakatuh. This portion is brought to you by Elmos Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap, sa murang halaga, kutis artista ka na. Okay, live na po tayo ngayon sa ating home studio. Yan po, napanood ninyo ang video na kaganapan mula sa Rembrandt noong June 20 at saka mula sa Manila Hotel noong June 28. So, ano po ba ang ibig sabihin ng mga pag-uusap na yan? Okay, unahin na natin yung video mula sa Rembrandt. No? Talagang lumalala na po ang problema natin sa ating pamahalaan. Kaya kailangan ibalik na po natin ang ating tiwala sa kalikasan. Dahil ang kalikasan, hanggat may init at lamig, naririyan ang ating pangkabuhayan, naririyan ang ating pangangailangan, ang tunay na nagbibigay ng patuloy na buhay sa atin. Kagaya ng binanggit ng ating kaibigan na si Ferdy Passion, di po ba sabi, bakit nakakalbo ang kalikasan na siyang pinagsisimulan ng maraming problema na baha at saka yung ginagawang panggatong, di po ba, ang ating mga kababayan ang mga kakahuyan. So, ang
ang solusyon po natin dyan, meron po tayong kaibigan na nakausap tungkol doon sa panggatong na yan. Ang pagtatanim ng ipil-ipil ay isang magandang paraan na kung saan mabilis pong magkaroon ng recovery at magkakaroon na tayo ng panggatong. Yun po ay, ang idea pong yan ay nahango galing sa kaibigan kong si inventor Rudy Biescas nung minsan nagkausap kami dahil meron po siyang ginawang invention na kung saan pati po ang mga abo, ang mga durog na uling ay nagagawa pa po niyang buo sa pamamagitan ng kanyang invention na briquetting charcoal. So nagagawa po niya yung mga durog na yon nung kanyang machine na inimbento. Kaya may solusyon po tayo. Huwag na po nating ipagkatiwala ang ating problema sa mga namumuno, sa mga opisyal ng gobyerno natin sa Pilipinas sapagkat busy po talaga sila, demoralize na po sila dahil sa mga pinaggagawa din nila. Sila din po ang pinagsimulan ng kanilang mga problema. Okay. Pagdating naman po dun sa bigas, meron po talagang teknik kung paano magkakaroon ng tinatawag na katipiran sa pagkonsumo ng bigas. So yun po, nasa paraan lang po ng kung paano tayo magluluto niyan. Hindi ba mas maganda kung sakali dahil nga mahal ang bigas, so magtipid tayo sa pamamagitan po ng pagdagdag ng tubig dun sa ating pagsasaing. Okay, yung pag dinagdagan po natin ang sinaing, ang sabaw ng sinaing, lumalambot po ang kanin. At kapag malambot po ang kanin, hindi po masyadong napupuwersa yung ating sikmura sa gigiling ng pagkain sapagkat ang bigas po, ang kanin po ay katumbas po yan ng isang bata na sumususo sa kanyang ina. Yan ho ang kahulugan sa katuruan namin sa tindig katao sapagkat ang bigas po, yan po ay hindi tayo mabubuhay katulad ng isang sanggol kapag hindi ho tayo nakasuso sa ating mga ina, sa kanyang mga ina. So, ang bigas po ang siyang pinanggalingan ng gatas ng ina. Yan ho. Kung paano po yan, paano po pinroseso at nagmula yan sa isang ina, no, na ang pinagsimulan niyan, ang origin niyan ay gatas ng ina, yun ho ay pwede niyong itanong sa pamamagitan ng ating email. Pero yun ho, hindi ho tayo pwedeng mabuhay kung hindi ho tayo kakain ng kanin, lalo na sa panahon ng gabi. Mas mahaba po ang oras kasi ng gabi, kaya hindi natin namamalayan dahil tulog tayo, nangangalam na yung sikmura natin. Kaya wag ho tayong matutulog nang hindi ho tayo kumakain ng kanin. Sa gabi ho yan. So yun ho. Ngayon, kung paano ho yung sistema yan para hindi ho masyadong puwersado ang ating yung stomach natin sa paggiling ng matitigas na kanin, dagdagan po natin ang sabaw ng sinaing para sa ganon ay magkaroon po ng magandang digestion, no? At hindi ho tayo magkakaroon ng acidic, no? Yung hindi mapupuwersa yung ating tokong kung tawagin. Okay, ilan lang po yan sa mga minor problem, pero hindi ho talaga minor yan dahil yan ho ang pinagsisimulan ng malaking problema. Kaya malalabanan ho natin ang tinatawag na anti-hoarding nila sa mga pangunahing pangangailangan ng tao sa pamamagitan din po ng ating pagtitipid ng kung paano natin ikonsumo ito. So yun ho. At marami pa po tayong mapag-uusapan ng tungkol sa mga problemang yan habang tinatalakay nila yan sa Rembrandt. No? Patuloy po tayo magbibigay ng ulat ng kaganapan sa Rembrandt. Ituloy-tuloy lang po natin ang pagsubaybay sa ating mga pag-uusap ng mga taong may concern, may malasakit sa pagpapansin ng mga problemang nagaganap sa katiwalian ng mga namumuno o opisyal ng gobyerno natin sa ngayon. Okay, dumako na po tayo dun sa pangalawang video, no? Pangalawang video po muna, tungkol po dun sa kaganapan sa Manila Hotel. Maghapon po yan ng Sabado, June 28, ang kaganapan na yan na First International Mindanao Business Summit. So, samantalang, alam nyo ba, nagkakagulo tayo dito sa Metro Manila, samantalang yung ating mga kapatid na Muslim ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa tinatawag na para sa kapakanan ng kanilang mga kababayan. So ito ho, dito tayo natutuwa sa speech na yon ni Sultan Sharif Ibrahim Albani. Siya po ay CEO ng Unity for Revival Foundation. Siya ho ang nag-initiate ng ganyang action para magkaroon ng First International Mindanao Business Summit. Ang boses po na inyong narinig na umalingaw-ngaw sa video yon ay walang iba kundi galing kay Sultan Sharif Ibrahim Albani. So balit ang video na inyong napanood, ipinakita ko po ang pagkakasunod-sunod na pangyayari mula sa habang nag-aantay, nagwe-welcome ng guest si Sultan at saka
yung pagkakaroon ng formal quorum, start na nung pinaka-session, at hanggang doon sa wakas, no, nagkaroon ng entertainment, and then nagkaroon na ng pagtatapos. So yan ho muna ang unang bahagi ng ating ilalahad ng kaganapan doon sa Manila Hotel. Magkakaroon po tayo ng part 2 niyan, kung ano ho yung mga ibinigay na pangako, no, na suporta para sa mga kapatid natin na sa Mindanao. Okay, so kung ano ho yun, ay inyo pong masusubaybayan yan sa susunod na Martes ng ating programa. So yan, dumako na po tayo sa ating mga paksa sa buwan ng Hulyo. Actually, hindi pa ho ako natatapos nung buwan ng June. Hindi ko ho na-discuss yung paksa tungkol sa pahinga doon sa table of content number yung paksa at pahinga. May ginawa din po ang ating sa creation, meron din po silang ginawa ang mga anghel dun sa panahon ng pahinga. Doon po nila natagpuan, natuklasan na kahit sila ay hindi sila perpekto sa kanilang paglilikha. Nung nagkaroon tayo ng solar system, lumikha sila ng mga materyal at lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo, lalong-lalo na ang taong nabubuhay dito at nangangalaga dito. So sa kanilang paglilikhang yun, nakita nilang hindi sila perpekto. Ano yung hindi nila naalalang ilagay? So yung kasarian ng tao, yung sex organ ng tao, nakalimot sila. Kaya sa pamamagitan ng panahon ng pahinga, doon nila nirecover kung ano yung kanilang pagkukulang. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dakilang Espiritong Banal na nagbigay ng buhay, yan, nagkaroon ng hinto. Para bang kung baga sa pelikula ay na maalala nyo na parang nagkaroon ng hinto, stop yung galaw ng mga lahat ng bagay, tapos merong isang tao lang na gumagalaw na yun, nire-recover nila yung kung paano bigyan ng sex organ ang lahat ng material na bagay na kanilang nilikha. Dahil hindi ho dadami kung wala hong sex organ. Okay, so yun ho, yung kung paano ginawa ang proseso ng pagbibigay ng sex organ mula sa kaliit-liitan hanggang sa tao, yun ho ay may proseso pa din. Kaya kung nais po ninyong alamin, hindi ho natin pwedeng i-discuss yan on the air, no? Kasi may konting censored yan. Meron kasing pang-adult ang paksa natin yan. Anyway, sa buwan naman po ng ating July, yan, dito ho tumatama na kung saan yung legong madalas ko pong ipinakita sa inyo ay nagkakaroon na po ng dimension. Yun ho yung tinatawag na meron na po silang haligi. Kaya mula sa first, second, third, fourth siglo, yun ho ang magiging paksa natin na pag-uusapan sa buwan ng July at August, na kung saan ang dalawang pangalang ito ang siyang pinagsimulan ng Julian calendar, yung Julio Cesar, yung Caesarian calendar pala. Yan. Si Julio, ang magkapatid na Julio at Augusto Cesar. Kaya nagkaroon po dito sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang ginawang ito na pagbabago sa mga petsa, no, nagkaroon, ipinanganak ang Caesarian calendar. Pero tumatama po ang dalawang ito na buwan sa bahagi na kung saan doon ho nagkaroon ng dimension yung structure na binubuo natin. Kaya sa susunod na Martes, ipakikita ko na po muli ang aking Lego na kung saan ang mga gumanap, si Santa Trinidad, YHWH, buwan ng July yan, Moses, David, Noah, buwan ng Agosto, sila ho ang nagsilbing haligi dahil nagkaroon na po ng pagkakanya-kanya ang katuruan na dinala sa North, ang katuruan ng Buddhism na siyang pinaniniwalaan ng kapatid nating mga yung Inchik, no, yung mga sa Korea. And then sa East, yung katuruan naman po ng ating mga kapatid na Islamic, no, na paniniwala nila sa Islam. Yan po. Ngayon, Ramadan na, nagsimula na ang Ramadan. And then sa West, yung katuruan naman po ng Christianism. And then sa South, ay yung katuruan na actually nawawala po siya, pero ngayon hindi na po nawawala dahil sasabihin ko na po, ang katuruan sa South na dinala doon ay ang katuruan ng Judaism. Okay, 4 na katuruan na sumisimbolo sa North, East, West, South, na kung saan ang tunay na kahulugan nito ay yung tema na ginampanan ng mga kapatid natin na sa Mindanao sa okasyon ng First Summit, yung tunay na pagkakaisa natin bilang tayo ay tao. Ibalik po natin ang temang yan kung paano meron pa pong daan. Hindi ho imposible kapag sisimulan natin ngayon na, now na. Kaya po, magkaisa na po tayo dahil
malapit na po magkaroon uli ng paalala ang kalikasan. Dahil kung hindi pa ho tayong kikilos at magkakaisa, ayan, gaganap na naman ang pahiwatig, paramdam ng kalikasan. Ayan na yung mga kalamidad, no? Kaya ho, kung magkakaisa tayo, lalo na sa paghingi ng tulong sa kalikasan, huwag na po sa taong mga namumuno. Tayo na po ang gumawa ng paraan. Yan ho, gaganap at ibibigay nila ang liwanag ng kaisipan, lalo na doon sa mga taong meron talagang intensyon na makatulong sa ating mga kababayan. Okay? Muli, ito na po. Extension na naman ako ng ilang minuto, kaya ho, nagpapasalamat ho ako sa aking mga produkto na Ultra Pure Water Purifier at Elmost Whitening Soap, sapagkat yan po ang nakakatulong sa atin kung bakit po tayo patuloy na gumagalaw at nakakarating tayo kahit saan na magkakaroon ng bagong balita. Ayan, nakakakuha tayo ng balita. Ganon din naman po sa ating station manager na sa Madam Fe Nicodemus sa pagbubukas sa atin ng pintuan para lagi tayong makaniig ng ating mga kakampi at ng ating mga katindig. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saan man dako kayo ng mundo naroroon. At ako po ay nagbibigay sa inyo na magkita-kita tayo muli hanggang sa susunod na Martes dito sa programang Tindig by Etama Robles. Hanggang sa muli! Di mapigil ang gaslaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam.